Pinabubuksan muli ni Senador Jinggoy Estrada ang investigasyon ng DOJ sa flood control scandal matapos itong magrekomenda ng plunder charges laban sa kanya. Alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong na flood control scandal ng mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw na supposedly, sabi nila may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes, with kahit na nagbigay argument? ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kami mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Senador Ping Lacson, nabuking ang plano para patalsikin bilang Senate President si Alan Peter Cayetano. Welcome back to Kaakibat TV. Malaking issue pa rin hanggang ngayon ni Ping Lacson at Tito Soto ang kanilang pagkatanggal sa pwesto bilang tagapamahala sa Senado. Kung matatandaan, May 11, 2026 ay napalitan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang grupo ni Ping Lacson at Tito Soto na matapos maagaw ng majority ang pamumuno sa Senado ay agad inirekomenda ng Department of Justice o DOJ sa Office of the Ombudsman na kasuhan ng plunder at graft. Nakabilang nga rito ang miyembro ng majority na si Senator Jinggoy Estrada. For my second announcement, the Office of the Ombudsman confirms that our office has officially received a copy of the resolution from the Department of Justice, National Prosecution Service, regarding NPS docket number XVI-INV 26A00003. The resolution comes from a comprehensive preliminary investigation initiated by a complaint lodged by the National Bureau of Investigation, Department of Justice, Public Works, and Bid Rigging Task Force. In general, the investigation centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. The allegations claim that multiple high-ranking public officials and private individuals conspired to maneuver allocations, rig public bidding processes, and siphon government funds stemming from a major national infrastructure budget systems, specifically involving the National Expenditure Program, the Bicameral Conference Committee, the House General Appropriations Bill, and the General Appropriations Act for fiscal year 2025. The primary respondents named in the resolution of the DOJ include Senator Jose Jinggoy P. Ejercito Estrada, former Secretary Manuel M. Bonoan, late former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral, former USEC Roberto R. Bernardo, Gerard Opulencia, DPWH National Capital Region Regional Director, Henry C. Alcantara, DPWH District Engineer, Region 3, Bulacan 1st District Engineering Office, Bong Dinglasan, Denril Cesar S. Cortuna, Assistant District Engineer, North Manila, Manny B. Bulosan, District Engineer, South Manila, Arturo L. Gonzalez Jr., and several John and Jane Does. The preliminary investigation accumulated exhaustive evidence, including legislative records, position description forms, and sworn transcripts from the Senate Blue Ribbon Committee hearings held on November 14, 2025, which detailed illicit maneuvers and alleged 30% cuts surrounding regional flood control projects. Following months of evaluation, the submission of counter-affidavits and extensive evidence gathering, the DOJ panel concluded that there is an interconnected network of public officers who abused their official designations to manipulate project specifications, clear budgets, and rig public bidding workflows. The panel systematically evaluated the roles of each key respondent in the distribution and illegal acquisition of public funds. Notably, the panel recognized the strategic integration of critical insider testimonies.
Also, respondents Roberto R. Bernardo, Gerard P. Ocolencia, and Henry C. Alcantara were formally granted coverage under the DOJ's Witness Protection, Security, and Benefit Program, pursuant to Republic Act Number 6981, as their direct personal knowledge was found vital to unraveling the bid rigging scheme. Based on these findings, the DOJ panel recommends the following. Number 1, the immediate filing of formal criminal sets of information before the proper courts against the correspondents found to have a prima facie case against them. The charges recommended are plunder under Republic Act Number 7080 as amended, violations of Section 3B and Section 3E of Republic Act Number 3019 or the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery and receiving gifts by public officers under Article 210 of the Revised Penal Code, corruption of public officials under Article 212 of the Revised Penal Code against complicit private individuals and entities. It is likewise recommended the formal dropping of charges against former USEC Maria Catalina Cathy E. Cabral, with recommendation to dismiss the case against her specifically in view of her verified death on December 19, 2025. The formal exclusion of state witnesses Roberto R. Bernardo, Gerard P. Ocolencia, and Henry C. Alcantara from the final criminal information to be filed in court, maintaining their discharge from prosecution in exchange for their continuous vital testimonies. A recommendation for the NBI DOJ Task Force to pursue further investigation to fully unmask the identity of the remaining John and Jane Does who acted as intermediaries or beneficiaries in the project allocations. Moving forward, the next step will be to allow the Office of the Ombudsman to conduct its own independent review and resolution on the merits of the case. The possible outcomes of the office's independent evaluation include affirming the findings of the Department of Justice, amending the resolution, or reversing the findings altogether. Rest assured, we will keep the public updated on the developments of this case. Ngunit hindi nga nagpatinag si Senador Jinggoy Estrada na kung saan humiling ito na pabuksan agad ang investigasyon sa kontrobersya ng flood control scandal para magkaalaman na. Pinabubuksan muli ni Senador Jinggoy Estrada ang investigasyon ng DOJ sa flood control scandal matapos itong magrekomenda ng plunder charges laban sa kanya. Kasabay nito nagbabala si Senador Rodante Marcoleta laban sa mga planong kumalas sa bagong mayorya. Narito ang agenda report ni Hannah T. Nakakabahala para kay Senator Jinggoy Estrada ang naging resolusyon ng Justice Department kaugnay ng flood control scandal. Laman ng reso ang rekomendasyong pakasuhan siya ng plunder, graft at bribery kasama ang iba pang dating DPWH officials dahil sa umano'y pagkalikot ng 2025 national budget. Nang tanungin kung may kinalaman kaya ito sa pananatili niya sa kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano kaya walang nangyaring kudeta kahapon, ani Estrada, wala siyang ideya rito. Pero tingin nyo, pero nung tinry ba kayong kausapin para tumalan sa kabila yung ginagawa Wala raw record ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office o LBRMO na nagpapakitang may insertions siya sa 2025 national budget na kinilala rin ni dating Blue Ribbon Chair Ping Lacson bilang mahalagang impormasyon. Naghain si Estrada ng omnibus motion sa DOJ para mabuksan ulit ang preliminary investigation at maisama ang karagdagang ebidensya na mahalaga raw para sa fair at objective na pagtalakay sa mga reklamo. Sa kabila nito, handa raw si Estrada na harapin ang mga paratang sa legal na proseso at naniniwala siyang lalabas din ang katotohanan batay sa ebidensya. May matapang na hamon naman si Senator Rodante Marcoleta na anyay galing sa kapwa mayorya na si Senator Camille Villar. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Masahol pa raw kay Judas ang sinumang kakalas sa 13-member majority block sa ilalim ng liderato ni SP Alan o
Umakyat na kasimula 9 pa 11 ang mga miyembro ng Senate Minority matapos sumama ni na Senator J.V. Ejercito at Mig Zubiri. Bagamat una na nilang sinabing sila ay independent, kailangan lang ng 13 votes para sa panibagong kudeta sa Senado. Bukod nga kay Senator Jinggoy Estrada ay isa pang miyembro ng majority sa Senado na si Senador Rodante Marcolita ang kinasuhan ng plunder dahil di umano sa natanggap na 30 million pesos campaign funding mula kay Mike Defensor Santiago nitong nakalipas na 2025 eleksyon. Congressman, ano po yung masasabi nyo rito sa ombudsman complaint laban dito kay Senator Rodante Marcoleta at kayo po ay nadamay din dito, ano? Dahil sa pag-aabot po ninyo na umano ng donasyon sa kanya. Actually, kasama ko rin nga yung isa dun sa mga kasapan dun sa kaso. And natatawa lang kami kasi di namin maintindihan kung paano naging plunder yun. Kung ano ba yung naging kapalit, ano ba yung naging sinasabing transaksyon. Pero ang mas nakakatawa dyan, alam mo, mas marami na ngayon yung nakakasuhan kami kaysa dun sa totoong flood control scandal ng mga plunder. Okay. Yung mga nagnakaw, na supposedly, sabi na may contractors, tapos lahat. Walang kaso, pero kami, sunod-sunod ang kaso namin. Pero Congressman, ano hong ibig sabihin nun sa inyo? Ang ibig sabihin, tumahimik kami. Huwag na kami magsalita laban sa korupsyon at huwag kaming makipaglaban sa administrasyon. Okay. Ngayon po sabi nyo ho, katabi nyo ngayon yung isa sa mga nakasuhan, si Joseph Espiritu o si Aristotel Viray. Kakilala nyo ho ba parehas at ano ho yung connection nyo sa kanila? Yes, kakilala ko pareho yung si Aristotel Viray at saka si Joseph Espiritu. Actually, magkakaibigan naman kami and lahat kami supporters ni Senator Marcoleta. Okay. Now, kung may babahagi nyo lang po, can you give us a context of that 30 million pesos na donation niya daw po kay Senator Marcoleta sometime January 25? Ano po ito? Para saan po ito? I think ang kailangan nilang isabihin, kasi kung plunder, pondo ng gobyerno. So, tapos kung bribery, dapat may kapalit. So, parang hindi ko naintindihan pa yung kaso. Ano ba? Saan nanggaling yung plunder? Saan nanggaling yung bribery? Okay. So, yun ang hindi ko maintindihan. Pero outside that bribery, plunder, para saan ho sana yung 30 million pesos na donation nyo para kay Senator Marcoleta? Well, supposedly, di ba, meron siyang campaign at the time before the campaign yun. Pero, pagka may kaso ka kasi, ang ibig sabihin, meron kang ninakaw sa gobyerno kung plunder. Okay. Pag bribery, nagbigay ka ng pera, may kapalit. So, ano yun? Parang wala naman ata doon sa charges nila. Nabasa ko na, parang wala naman sinabi. So tama po na nagbigay talaga kayo ng 30 million sa kanya? Basta kami, ang issue dito is kinasuhan kami ng plunder. Okay. So, ang kinaso sa amin indirect bribery. Ang tanong dito, ano yung sinasabi nilang ninakaw naming pondo ng gobyerno? Okay. Ano yung sinasabi nilang kapalit? Because that is the context. Kahit na lang sino, kahit kunyari, maraming tumulong kay Presidente, kay BBM, nakalagay din yun. Lahat ba tatanungin saan galing pera, anong ibig konteksto? Dapat kung may plunder or bribery, there should be a basis for that. Pero ang tanong po kasi is kung nagbigay nga kayo talaga ng 30 million at may basihan po ba? Yes. Okay, nagbigay kayo talaga ng 30 million pesos. Pero Congressman, idineklara nyo ho ba ito sa BIR na nag-donate kayo ng 30 million? Yes. Nag-declare po kayo. So merong donor's tax na nabayaran din yung taxes. Actually, yung kaso nga na yan, nauna yan sa Comelec, dinismiss na ng Comelec. Tapos, hindi namin alam paano nag-evolve into a plunder case. Opo. Pero kasi, ang binabanggit kasi dito sa kaso sa inyo is nagpas daw po dun sa threshold yung amount, yung total amount ng donations, no? Kaya yata sinasabi na meron kayong plunder na kaso. Do you agree with Kahit na nagbigay the ako ng 1 bilyong piso kay Dante Marcoleta, kung yun ay pera ko at hindi ko ninakaw, hindi ako dapat magkakaso. Okay. Kahit na nagbigay ako ng 1 bilyong kay Dante Marcoleta, pag wala akong hiningi na kahit anong pabor o kahit anong kailangan ko, wala akong dapat kaso. Okay. So, yan ang ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng plunder, penta ng gobyerno, ninakaw mo. Ang ibig sabihin ng bribery, may kapalit ang ibinigay mong pera. So you can say po, wala yan. Congressman, you can say na hindi kayo humingi ng kahit anong siguro pabor kay Senator Marcoleta while he is a sitting senator. Ang masasabi ko siguro na maaaring na nakuha ko kay Dante Marcoleta ay nang kumain ako ng hopya sa opisina niya. Okay. Kasi may hopya doon, nakihingi ako. Ewan ko kung makukonsider yun na
kapalit ng tulong ko sa kanya. Nakausap nyo na ho si Senator Marcoleta about this, kung ano yung mga future plans niya regarding this case? Palagay ko, nahihilo din si Senador Marcoleta bilang isang abogado para idugtong mo sa isang plunder case. Nakakatawa. Paano nagkaroon ng plunder? Yun nga ang tanong ko muna eh. Diba dapat ang katanungan natin dun sa case mismo, dahil nabasa ko na, Aha. ano yung kapalit? Kumbaga, kailangan Ano yung i-establish kung may kapalit. Oo. At wala namang naipakita. Ang plunder is, nagnakaw ka ng pera ng gobyerno. So definitely, hindi pera ng gobyerno. Tapos sabi nila, bribery. So ano yung kapalit? Okay. Now, Wala kaming, at that time, di man congressman na si Marcoleta, at nanalo lang siya ng senador after several months. ngayon po, kayo ba, anong plano? Kayo naman, personally, ano yung plano ninyo? And will you comply doon sa utos na kayo ay kailangan magsumite ng counter affidavit? Yes, we have to, of course, respect the ombudsman case. Pero sa akin naman, wag naman sana mga ganong kaso. Wag naman yung mga kasong parang pinipilit na lang. Hindi rin maganda sa institusyon yun eh, na parang pilit na pilit yung kaso. So parang kayo ay iniipit. Ganun po ang inyong interpretation dito. Yes, of course. Saka parang pilit na pilit. Kasi nga, again, I'll go back to my point. Pag sinabi mong may kapalit, dapat bribery yun, may kapalit. Ano yung kapalit? Pag plunder, pera ng gobyerno. Sinabi na, ito yung tinulong, privado kami noon, privado, we were private citizens during that time, and there was kahit sa complaint, wala akong nakitang kahit bahagi man lang na nagsabi kung ano yung naging anomalous doon sa transaction na yun. Maiba lang po ako, Congressman, kasi syempre kayo po ay alyado ng mga Duterte and ni Senator Bato. Do you have any idea kung nasaan siya ngayon? At ano po yung siguro mga naiisip nyo regarding the manhunt operation against him? Well, first and foremost, talagang hindi na kalokohan yung pagtatago ni Senator Bato dahil nung una, di ba sinasabi nila, parang natatakot, natuduwag, kalokohan, pero hindi, totoo to. Pag siya na-aresto, dadaling siya sa The Hague and wala na siya magiging remedyo or wala siyang legal remedies pag ginawa nila yun. So he has to hide. He has to fight this out and I hope that the Supreme Court, ang Korte Suprema, magkaroon agad na malinaw na desisyon tungkol dito. Do you agree sa interpretation ng NBI na siya ay armed and dangerous as of the moment at pugante po ang treatment sa kanya ngayon? Hindi. Kasi yung warrant ng ICC, hindi na nga tayo miyembro ng ICC. So technically, wala lang ibig sabihin yung warrant ng ICC. But assuming, for example, member pa rin tayo ng ICC, even the ICC, sinasabi dun sa kanya sa Rome Statute, Article 59, kailangan dumaan yun sa proseso ng ating korte. Okay, local court. Hindi kailangan determine, si Bato ba nahuli? Tama ba yung pagkakahuli sa kanya? Binasa ba yung kanyang karapatan? Ngayon, pagdating naman sa ating saligang batas, malinaw na malinaw, di ba? Yung due process at saka yung pagdaan sa mga korte natin pagka mayroong mga warrant, search warrant, or arrest warrant. At dahil nga sa biglang paglabas ng pangalan ng ilang membro ng majority sa Senado, nakakasuhan ay tila nabuo tuloy ang hinala ng ilang netizens na kasama na sa kanilang plano ang lahat ng biglang kumpirmay ni Ping Lacson na mayroon ng silang hakbang para sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Para sa buong kwento, narito ating panorin at pakinggan ang video. Narito ang video. Kinumpirma ni Senador Panfilo Lacson na mayroong hakbang minorya sa Senado para sa pagpapalit ng liderato. Ang sabi ni Lacson, gusto lang anya ng minorya ng fresh start at ibangon ng Senado. Nakatutok si Dano Tingkungko. Solid ang 11 minority senators na iluklok si Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President ayon kay Senador Ping Lacson. Si dating Senate President Tito Soto anya ang pumili mismo kay Gatchalian. Sana kung pagpalit tayo ng liderato, maibangon namin, magkaroon kami ng fresh start. Kaya nga napili namin si Senator Sherwin Gatchalian. At least fresh face at wala siyang kaaway. Kaya siya yung aming napagkaisahan. 11 kaming tumatayo ngayon at parang nagkaisa-isa, kulang na lang kami mag-blood compact na 11. Hindi kami papayag na hindi si Sherwin Gatchalian ang maging ang mahirang na Senate President. The Senate of old, sana maibalik. Sa ngayon, nasa 11 lang ang miyembro ng minorya habang 13 ang majority senators. Kailangan ng grupo ni Lacson ng 2 majority senators para makuha ni Gatchalian ang Senate presidency.
Pero tumanggi si Lacson na sagutin kung may tsansa bang bumalik sa kanilang grupo sina Senator Pia Cayetano, magkapatid na Mark at Camille Villar at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Ayokong i-disclose yan. Kung meron ng pag-uusap, sabihin na natin meron kami yung kanya-kanyang task allocation. Kasi yan ang amin na pag-usapan. Kung may toka-toka, hindi na para sa akin i-disclose. Mahirap maghusga eh. Alam mo, sabi ko, I don't want to delve into personalities. Ang sa amin lang, ang bottom line, ang non-negotiable, si Sherwin Gatchalian ang magiging Senate President. Dagdag ni Lacson, maaari rin namang manatili si Cayetano bilang Senate President. Pero Posibleng mangyari yon. And that would be an awkward situation kasi lame duck yung Senate President. Siya lang yung mag-open ng session, magpe-preside. Pero pagdating sa botohan, maski anong motion yan, at nagkaisa yung 11 na majority, the new majority of 12, Yes, sir. napaka-awkward ng position ng Senate President. Parang kahiyahiya na yung kanyang position. Nakatayo lang siya doon, nawala naman sa majority. sakaling maluklok si Gatchalian bilang Senate President, sabi ni Lacson, hindi problema na maging presiding officer ito ng impeachment court. Dagdag ni Lacson, maganda nga anya na nakonbina ni Cayetano bilang impeachment court ang Senado. Paniniguro rin ng Senador, evidence-based ang magiging desisyon ng kanilang grupo kaugnay sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayaw naman magsalita ni Lacson sa ulat na may grupo ring nagtutulak na ibalik bilang Senate President si Senador Chis Escudero. Ayoko nang pag-usapin yon kasi yung usapan na yon hindi open yon. Kaya ayoko mag-disclose kung ano yung information na pag-usapan na behind the scenes or behind closed doors. Sabihin na lang natin na hindi lamang may naghahangad para mapalitan ng liderato. Ang sa amin, ang talagang primary o main concern naming 11, ibangon yung Senado. Patuloy naming sinusubukang kunan ng pahayag si Senate President Cayetano pati si Gatchalian at Escudero pero wala pa silang tugon sa ngayon. Hanggang dito na lang muna ang ating video at kung nagustuhan nyo, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Maraming salamat!